What's up mga kaibigan, nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga sa game ng Milwaukee Bucks at ng Los Angeles Lakers ay nagliyab si D'Angelo Russell. Nagtala siya ng 44 points, 6 rebounds and 9 assists on 17 of 25 shooting sa field and 9 of 12 shooting naman sa 3-point line. Siya nga ang nanguna sa clutch win ng Lakers. Ngunit malaki din nga naging ambag ng tulad nila Austin Reeves, Anthony Davis, Rui Hachimura, Spencer Dinwiddie at iba pa. Ganun pa man ay focus nga tayo kay D'Lo. Sa game kahapon ay out nga si LeBron James, kaya naman ay nakabuelo nga si D'Lo bilang ang main ball handler ng team. Siya nga ang main option to run pick and rolls at desisyon niya din kung ititira niya ba ito o ipapasa. Tuwing kasama niya nga sa LeBron sa loob ng court ay madalas ay siya ang shooter na papasahan ni LeBron kapag nag-help ang weak side defender sa pag-roll ni AD. Decente naman ang pinapakita ni D'Lo sa role niya bilang catch and shoot shooter. Ganun pa man ay siya nga ay rhythm type of player. Kailangan niya nga ang bola and make plays for himself and others to feel comfortable. Dito nga siya sanay simula pa noong high school siya. Tila ba mas mababang level ng mga player na tulad nila Luka Doncic at James Harden. Subalit LeBron is LeBron, 4-time MVP nga ito at kailangan mo siya sa mga games sa playoffs. Kailangan mag-adjust ng lahat sa kanya, he is the system. Kaya naman sa ayaw o sa gusto ni D'Lo, kailangan niya nga na maging versatile offensively dahil kay LeBron pa din iikot ang opensa ng Lakers. Ngunit pinapakita niya nga kung ano ang makakaya niya sa mga games na wala si LeBron. Pinapakita niya nga kung ano ang kaya niyang gawin kapag hindi siya nalilimit lang as a catch and shoot player. Consistency lang nga at mahigpit na depensa tuwing playoffs ang main problem niya. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa panibagong MVP ladder. Wala ngang sorpresa dito, Nikola Jokic pa din ang number 1. Sumunod naman dyan si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder. Pangatlo si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Pang-apat si Jason Tatum ng Boston Celtics. At pang-lima si Luka Doncic ng Dallas Mavericks. Madami nga nagulat na si Tatum ay angat pa din sa rankings kaysa kay Luka Doncic. Lalo na't gumagawa nga daw ito ng history ngayon na 5 straight 30-point triple-doubles. Habang si Tatum at ang Celtics ay nanggaling pa lang nga sa back-to-back losses. Obviously, ang dahilan kung bakit angat nga si Tatum dito ay ang record ng Celtics na number 1 sa buong NBA. Dahil kung stats nga pagbabasehan ay malayong-malayo si Tatum kay Luka. Ang Celtics star ay nagtatala ng 26 points, 8.2 rebounds, 6 assists and 1 steal per game on 48.9% shooting sa field. Habang si Doncic naman ay 35.1 points, 10 rebounds, 11.4 assists and 1.4 steals per game on 52.1% shooting sa field. So not a single category nga nakakalamang si Jason Tatum. Medyo naguguluhan lang nga dito mga fans dahil most valuable player ang pinag-uusapan. Ibig sabihin na yung pinakamahalaga na player. Ayon nga sa iba ay tanggalin mo si Tatum sa Celtics ay playoff team pa din ito. Umiskor nga daw ito ng 5 points sa isang half ay posibleng lamang pa din ng Celtics. Habang si Doncic naman ay kailangan palagi magtala ng halimaw na stats upang mabigyan lang ng tsansa na manalo ang Dallas Mavericks. And without him, hindi nga natin alam kung saan pupulutin ang team na ito ng Mavs. Kayo ba mga kaibigan? Sino ba ang top 5 MVP candidates nyo ngayong season?